Bakit itong mga mayana or coleus ang aking favorite ornamental plants? Dahil para silang mga living rainbow dito sa aking garden. Binibigyan nila ng kulay at pinapaganda palalo ang aking paligid. At sa totoo lang ay mas magaganda pang tingnan itong mga makukulay na dahon ng mayana compared sa mga ibang mga bulaklak. At kung ikaw ay nasa tropical to subtropical area, kagaya dito sa lugar namin sa Queensland, Australia, ay ma-enjoy mo itong mga mayana all year round. Kagaya ngayon, middle of winter dito sa amin, pero napakagaganda pa rin itong aking mga mayana. Para ka na rin nagkaroon ng mga bulaklak na walang katapusan. Unlike yung karamihan ng mga flowering plants na kailangan mo pang antayin yung kanilang blooming period para ma-witness yung kanilang mga bulaklak. Itong mga mayana, no effort needed dahil dahon pa lang, sobrang ganda na. Kaya sila ang aking naging paboritong ornamental plants dito sa aking garden. Kahit dito sa aking mga vegetable or food forest garden ay ini-incorporate ko itong mga mayana para instead of green lang yung background ay magkakaroon ng iba-ibang kulay. Para sa akin kasi ay mas maganda at mas masayang tingnan kapag makulay ang paligid. Mas lalo pa akong nai-inspire na mag-garden pag maganda yung mga nakikita mo sa paligid. Hindi lang naman ganda ang pakinabang nitong mayana dahil yung kanilang bulaklak ay nakaka-attract din ng pollinators, kagaya ng mga bees and other pollinating insects. Kaya kahit na hindi ganoon ka-attractive yung mga bulaklak ng mayana ay hinahayaan ko sila para sa mga pollinators. Year 2024 nung nag-umpisa ako na nagtanim ng mayana. So mga 2 years na ako na nagko-collect nito. Nag-umpisa ako sa dalawang variety na binili ko sa market hanggang sa nagustuhan ko sila kaya bumili pa ako ng mga iba pang mga varieties ng mayana. Sa ngayon ay meron na yata akong mga 30 varieties ng mayana. Mura lang din itong mayana compared sa mga iba pang ornamental plants kaya hindi nakakabutas ng bulsa ito. Totoo nga yung kasabihan na beautiful doesn't have to be expensive. Easy to grow and easy to propagate din itong mga mayana. Madali lang itong buhayin from cuttings. Karamihan sa mga mayana na tinanim ko sa aking garden ay grown from cuttings. Yung mga rooted plants lang na tinanim ko ay yung mga bagong varieties na binili ko. At napakabilis nilang lumago lalo na kapag nakatanim sila direct sa ground. At ang napansin ko pa kapag nakatanim sila direct sa ground ay mas low maintenance sila, mas healthy at less prone sa pest and diseases. Kaya karamihan ng aking mga mayana ay nakatanim direct sa aking garden. At ang pinaka-favorite ko na benefits ng mayana ay nagbibigay ito ng extra income sa akin. At sa ngayon nga ay kumukuha ako ng mga cuttings para sa aking mga customer orders. Nagbebenta ako nito for pick up or for shipping. Pero nag-ship lang ako within Australia except yung mga non-quarantine states. Yung mga iba ring cuttings nito ay dinodonate ko sa mga charity. May clinic kasi malapit sa amin na nagbebenta ng mga donated plants at yung proceeds noon ay mapupunta sa mga cancer patients. Masarap sa pakiramdam na makatulong kahit sa maliit na bagay lang. Kaya super love ko itong mga mayana dahil pinapaganda nila ang aking garden, nag-a-attract ng pollinators yung kanilang mga bulaklak, nagbibigay ng extra income sa akin, at higit sa lahat ay nakakatulong ito sa aking physical and mental health. Pag may time na hindi maganda yung aking mood, minsan or madalas kasi nakaka-stress na maging nanay lalo na sa mga maliliit na bata. At ang ginagawa ko lang para kumalma yung aking pakiramdam ay bumibisita lang ako sa aking garden. Itong garden ko yung aking breathing space or pahingaan. At lahat tayo kailangan natin ng outlet sa mga panahon na medyo stress or depressed tayo. Not necessarily naman na sa garden, depende sa inyo kung ano ang nagpapakalma ng inyong pakiramdam. Maraming salamat sa panonood mga kahalaman at sana ay nabigyan ko kayo ng inspirasyon dito sa video na ito.